inihahandog ng 3rd year student ang isang rage drama na aantig sa inyong mga puso na pinamagatang Ang Baklang Itsesera! Noong unang panahon sa Barangay Kalye, di Matagpuan Street, may isang baklang nagngangalang Tomas. Si Tomas ay ipinanganak noong Nobyembre 1, 1971. Ay, Dadyo, mukhang mga anak na yata ako! Teka, Salome! Hiniram ni paring Narding nakakambal ni Carding yung ating kabayo. Kunin ko na lang yung kabayo ni Kuya Berting. Dadyo, hindi ko na kaya! At doon na inabot ng panganganak si Salome. At nooy, inalabas niya sa kanyang sinapupunan si Tomas. Tasyo, anong ipapangalan mo sa anak niyo? Napagkasunduan po namin ni Salome na ang ipangalan ay Tomas Benedicto Lastico El Paseo. Makalipas ang 10 taon, namulat si Tomas sa marangyang buhay. Ang kanyang itay, ang alkalde ng kanilang bayan. Anak, malapit na ang ika-11 kaarawan mo. Ano ang gusto mong regalo sa kaarawan mo? Luto-lutoan. Anak, lalaki ka. Di bagay sa'yo ang ganyang laruan. Iba na lang. Di sana hindi ka na nagtanong. Sige, ikaw na lang may birthday para masunod ang gusto mo. O sige, sige. At makalipas ang ilang linggo, dumating na ang hinihintay na kaarawan ni Tomas. Salamat po, thank you! Kampay, kompanyero! Kampay! At sa gitna ng kasiyahan, ay may di inaasahang pangyari. Ang mga rebelde! Kabila ang putok mula sa mga rebelde at sa kampo ng alkalde ang umalingaw-ngaw sa Barangay Kalye. Maraming nasawi sa gabing iyon mula sa mga rebelde at sa panig ng alkalde. Ngunit nagulantang si Tomas nang tumampad sa kanyang harapan ang kanyang itay na agaw buhay. Itay, lumaban ka! Ma, huwag mong kalimutan ang mga pangarap ko sa'yo. Inay, Itay! Lagi mong tandaan na mahal ka namin ng ina mo. Matuto kang makisama at makisama. Magmasid-masid ka lang. Marami kang matutuklasan. Maging isang pina-experience ka. Itay! Tanging mag-ina lang ang nabuhay sa pamilya Paseo ng gabing iyon. 10 taon nang lumipas, ngunit sariwa pa din sa kanyang alaala ang masakit na sinapit ng kanyang itay. Ngunit pinunuan ni Kuya Berting ng pagmamahal si Tomas. Tomas, kumain ka na. Leche, edi ikaw, Jetta ako. Isang linggo ka nang di nakain ng agana at tanghalian. Wala kang kiber. Kumain ka na nga. Ano ba gusto mong ulam? Total, gusto mo naman akong kumain? O sige, kabayan mo ang gusto ko. Huwag ka na lang kumain. Susi ka. Anak, matuto ka naman makisama. Huwag kang ganyan. Masyado kang mapagmalupit sa kapwa. Nay, ang kulit kasi ni Tio Berting. Sabi ko, ayoko kumain. Ang kanyang nanay ang pumalit sa trabaho ng kanyang itay bilang alkalde. Tomas ha, ang mga bilin ko sa'yo. Yes na, dear. Sumunod ka sa Tio Berting mo ha. Ngunit naging malupit pa rin si Tomas sa nakapaligid sa kanya. Lolong tana, kumuha ko ng tubig. Si Lolong Tana ang nag-alaga kay Tomas hanggang ito ay lumaki. Tomas, ito na tubig mo. Sabi ko, juice. Ha? Bingin ka ba matanda ka? Pero dadami blackheads ko. Leche. Lumipas ang panahon,
hindi pa rin nagbago si Tomas. Ano ba yan? Ang babaho nyo? Magsiligo nga kayo. Baho-baho. Masyado siyang naging mapagmalupit sa kanyang kapwa at masakit magsalita. Dumating sa panahon na nagkasakit ang kanyang ina. Tomas, anak, hiling ko magbago ka na. Puro bago. Wala na bang bago ha? Tumahimik ka na nga. Ay inay, may camping kami. Sama ako. Pahinging pera ha. Salamat. Tomas, mag-iingat ka ha. Oo, drama mo. At dumating ang araw ng kanilang lakbay-aral. Okay, solid na yan. Okay, hiwalay sa mga kasama nyo. Bubat dito, okay? Ano ba yan? Kabili naman dito. Ang putik. Ew. At sa kanilang matagal na paglalakad, nakaramdam ng pagod si Tomas. At siya ay napalayo sa kanyang kasamahan. Hoy, teka. Hoy, hintayin nyo ako. Sagit lang. Ngunit di siya naririnig ng kanyang mga kasama. Ano ba yan? Saan ang daan dito? Ang daming daan. Nakakalito. At habang naglalakad si Tomas, nakakita siya ng isang matandang nangangahoy at pagod na pagod at uhaw na uhaw. Uy, may tubig ka ba? Utoy, babae ako tanda. Ikaw, painumin ko. Mamaya may TV ka. Pang akin lang to eh. Kaawan mo ako. Sapagkat ako na pagod. Di nga. Nakita mo ba ang kasamahan ko, tanda? Masyado kang matalim magsalita. Wala kang galang, bastos ka. Balang araw, lalapitan mo din ako. Sige, ako na. Wala kang tubig. Bye, tanda. Hahanapan mo din ako kasi uhaw ka. Leche! At sa kanyang matagal na paglalakad, ay nakakita siya ng isang punso. Wow, sarap makaupo dito. Malamig, makaupo nga. Aray! Ang sakit, may langgam. At tinadyakan niya ang punso hanggang sa ito'y nasira. Peste. Hay, makaalis na nga. Hindi alam ni Tomas na punso pala ang kanyang isinira. Di naglaon ay nakita niya na din ang kanyang mga kasama. Oy, Tomas. Ano ba yan? Iniwan nyo ako sa mga naugali nyo. Kasar kayo. Gala ka ng gala eh. At nakauwi na din sila sa wakas. Ngunit hindi alam ni Tomas na isinumpa pala siya ng nakatira sa punso. Ang sakit ng paa ko. Ano to? Rayuma? Kakalood ko yata to. Sakit. Sandaling nakatulog si Tomas sa sakit ng kanyang paa. Diyos ko. Ano to? Ang paa ko. Paa ng kalabaw. Tuwing kabilugan ng buwan, ay lumalaki ang paa ni Tomas ng parang paa ng kalabaw. Inay! Ano nangyari sa akin? Bakit, Tomas? Tomas, bakit? Inay, ano to pong paa ko? Bakit ganito?